Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sige po, pwede po bang tayong tumayo lahat? And palakpakan po natin ang Panginoon dahil alam po natin sa mga pinanalangin natin, ang Panginoon ay kumikilos dito. Amen? Amen po. And pwede po bang pakikamayan yung ating mga nasa unahan, nasa likod? Amen. Let's greet everybody nang may kagalakan po galing sa Panginoon. And napakabilis po ng araw. Amen. And bawat panahon, bawat araw po ay sinasamahan tayo ng Panginoon. And tulad po ng ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay, ang Panginoon ang patuloy po na nagpapabago ng mga buhay natin. Amen. As we read from Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang Panginoon po lamang nagbibigay ng bagong puso. Hindi po natin kayang baguhin yung puso natin. Amen. Tanging ang Panginoon lang from pusong bato na meron tayo nang tayo'y mga makasalanan. When the Lord have entered into our life, binigyan tayo ng puso ng Panginoon na kaya pong sumunod sa Kanya. Amen. Naranasan po natin ito. Amen. The Lord renewed our spirit at nakilala natin siya. Without the move of the Lord, yung pagpapatawad niya sa atin, yung mga puso natin mananatiling matigas sa harapan niya. Pero pwede bang palakpakan natin ng Panginoon ngayon? Dahil ang Panginoon ay binigyan tayo ng bagong puso na able pong makapili kung sino ang susundin. At siya ang pinipili nating sundin sa mga buhay po natin. And ngayon, yung presensya ng Panginoon ay nasa ating mga buhay. Patuloy nating nararanasan yung kabutihan ng Panginoon. Kaya po sa umaga pong ito, can we shout yung papuri natin sa Panginoon? Isigaw natin yung hallelujah na karapat-dapat ibigay sa Panginoon for giving us a new heart. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Tunay, Panginoon, na ikaw ang nag-aalis sa amin, Panginoon. Sa mga madilim po naming mundo, sa makasalanan po naming mundo, Panginoon. At ngayon, Lord, we are able to see your glory, to see your beauty, to see your goodness, Panginoon, sa aming mga buhay. And sa pagpupuri po namin ito, Lord, itataas po namin ang dakilang Diyos na patuloy pong may hawak ng aming mga buhay. Walang hanggan, Panginoon, kung magmahal ka po sa amin. Hindi mo kami, Panginoon, sinusukuan. Kaya salamat, Panginoon. Oh, sinisigaw ang kabutihan mo. Tunay, Panginoon, ang kaibuti mo. Awitan natin ang Panginoon. Galing sa mga binagong puso. Kay buti mo, Diyos. Tayo umawit sa Panginoon. Bawang kabutihan ang nais mo. Binigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Mula umpisa, bawang kabutihan ang nais mo. Binigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran
sabay-sabay po nating awitin. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Mula po umpisa ating awitin. Diyos, bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at pusto. Sa landas ng katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo. Diyos, ang kabutihan mo ay Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ng kabutihan mo'y mapakailanman. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat yung pag-ibig mo, Panginoon, ay naranasan po namin. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Sigaw natin sa Panginoon yung papuri natin galing sa ating mga puso. We will sing hallelujah sa Panginoon. Sabay-sabay po namin tinataas, Panginoon, ang papuri nararapat sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, magpakailanman.
katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y mapakailanman. For the last time. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Hindi ka nagpapaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Lord, patuloy naming sinisigaw sa iyong papuri, karapat-dapat, Panginoon. Nakilalanin po namin na ikaw ang simula at katapusan, Panginoon, ng mga buhay po namin ito. Kaya hayaan mo, Lord, na patuloy po naming isigaw, idambana sa mga puso po namin, Lord. Na binigyan mo, Lord, ng kahulugan yung mga buhay na to. Dating malayo sa'yo, ngayon, Panginoon, inilapit mo kami sa iyong presensya. Oh, Jesus, ikaw lang ang buhay ko. Pwede ba nating sabihin ko sa Panginoon, oh, Jesus, oh, Jesus, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, Panginoon. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw naman, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus, ikaw lamang. Mula po umpisa, sabihin po natin sa Panginoon, O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw ay sapat, Panginoon. Salamat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri,
isang pangsambitin na ang Diyos lang ang kasapatan natin. Yes, Jesus. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa habang buhay, O Jesus. Sa habang buhay, Panginoon, O Jesus. For the last time. Sa habang buhay, O Jesus, Ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Dahil, Panginoon, ang iyong salita at ang iyong pagkilos sa mga buhay, Panginoon, ay nagpapatunay na ikaw lamang, Lord, ang kaganapan, kasapatan at kaligayahan po namin. Salamat, Panginoon, sa paglapit, Panginoon, ng iyong presensya sa amin, Lord. Inilayo mo kami, Panginoon, sa mga bagay na siyang humahadlang, Panginoon, para hindi ka po namin makilala. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na pinalitan mo, Panginoon, ng kagalakan sa iyong presensya. We praise you, Lord. Ikaw lang, Panginoon, ang aming buhay. Salamat, Panginoon. Ito pong aming papuri. Pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang susunod po nating aawitin ay patuloy pong sinasabi nito na tayo ay malaya na sa Panginoon. So kapag may sigaw portion, sisigaw tayo, ha? Sige po. Lahat ng mga pinalaya ng Panginoon ay umawit. Sa baba. Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya. Siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo. Ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Ang katotohanan. At buhay ko, kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan ko. Binawi ng lahat ng liwanag mo. Magpakailanman ang puso't pagtingin itutuon sa'yo, sa'yo lamang. Lahat ng mga matagumpay umawit. Nang dahil sa Kanya, Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko, kami napapasayaw sa kalay. Ito na po! Malaya na, hey, hey. Malaya na, hey.
Jesus, buhay ka sa akin. Isa pa po. Oh, 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 ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa akin at nagahari. Oh, 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 ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa akin at nagahari. Oh, 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 malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 Jesus, buhay ka sa akin. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey! Sigaw po natin! Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey, hey! Last time! Malaya na, hey, hey! Ako'y malaya. Palakpakan natin ang Panginoon sa kalayaan na ibinibigay niya sa atin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Ayan, good morning po mga kapatid. Good morning po sa lahat at salamat sa Panginoon. No, naririto tayo muli upang magpuri sa Kanya. Sige po, bago po natin ihandog sa Panginoon ang ating mga kaloob, tayo po muna ay, meron po munang salita na aking nga pong sasabihin sa inyo. No? Salamat sa Panginoon dahil, yun nga, last Sunday, napag-aralan natin yung pagsunod sa Panginoon. At isa sa mga dapat nating sundin na utos ng Panginoon sa atin, yung ating pagkakaloob. Salamat sa Panginoon dahil iyan po ay talagang sinusunod na natin. At salamat din sa kasapatan at sa provision ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At siyempre nakikita natin na kapag tayo'y nagtatapat sa Panginoon, naroon din yung pagpo-provide ng Panginoon. Sabi nga, ang biyaya niya ay sapat sa bawat isa sa atin. Amen po? Sige po, bago natin ibigay ang kaloob, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Yes, Lord, purihin ka, Ama, sa pagkakataong ito, Ama. Lord, salamat po dahil patuloy na ipinakikita mo sa amin ang iyong kasapatan
sa aming mga buhay, sa amin nga pong mga ipagkakaloob sa iyo. Salamat po, Lord, dahil ito nga po ay kayo ang nagbigay, pinrovide mo sa amin, kayo ang nagbigay sa amin ng kalakasan, upang sa amin nga pong mga pagkakaloob na ito ay tunay nga na maibigay namin yung nararapat para sa iyo, O Lord. Lagi mo nga pong bigyan ng kagalakan ng aming mga puso, aming Diyos, at lagi kaming sumunod sa utos mong ito, O Lord, na kami ay magkaloob sa iyo, aming Ama. Salamat po sa mga kaloob na ito at tunay nga na kayo ang aming mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob sa Panginoon. Salamat po. Sige po, ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. Aming Ama, salamat po, Lord, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, Lord, sa mga kaloob na ito, Ama. Salamat po sa mga kapatid na nagkaloob. At tunay nga po, Lord, na makita namin na ang mga kaloob na ito ay nagbibigay sa iyo ng kagalakan na aming Panginoon. Tulungan mo po kami na ang puso namin ay laging sumunod sa iyo. Anuman ang sitwasyon, Panginoon, ay hindi mahadlangan ang aming pagkakaloob sa iyo, Ama. Dahil ito nga po ay nagagamit para sa mga iglesia, para sa mga gagawin po na mapalawak ang iyong kaharian dito sa lupa, Ama. Tulungan mo po kami na sa mga susunod na araw, kayo po ang mag-ingat sa amin. At Lord, maranasan namin ang presensya mo, aming Panginoon. Salamat po, Ama. Ikaw ang mabigyan ng karangalan, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, salamat sa Panginoon.
morning everyone. Minsan na palapakan pa natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay? Tingin nga sa kaltabi, sabi po sa kanya, welcome kapatid. And by the way, welcome natin si Brother Abilino Reyes. Siya po, kung bakit po may Pastor Marlon, si Brother Abilino Reyes po, si kumparing Junior po yung nagdala po sa akin sa ating Panginoon. Salamat sa Lord kasi ginamit siya ng ating Panginoon sa aking buhay. Okay? Sige po, tayo po ngayon ay dumako sa ating pong serye. Okay? Still, tayo po ay nasa ating serye na Growing Through Accountability in Proverbs chapter 27 verse 17. Ang sabi po dyan, iron sharpens iron and one man sharpens another. So, ibig sabihin, dito pag-uusapan po natin yung kahalagahan ng discipleship and accountability. Bakit mahalaga na ang bawat isa po sa atin ay pasok sa isang accountability group or meron tayong discipleship or tayo mismo nagdi-disciple. Kamakailan na pag-usapan po natin itong bagay na ito. Pero sa pagpatuloy po natin ng ating series, I don't know bakit ako hinihingal ngayon. Okay? Let's talk about this, seeing through the eyes of Jesus, growing through accountabilities. Okay? Last Sunday, nung prayer meeting na pag-usapan natin, last Sunday we talk about Great Commission, Great Responsibility. We talk about His ascendancy, our assignment, the application, and His assurance. Na whenever na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na ito, nandoon po yung presensya ng Panginoon at hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ngayon naman po, ngayong umagang ito, pag-usapan po natin, paano ba nakita ng Panginoon ang kahalagahan ng discipleship? Bakit mahalaga? O sa kaparaanan ng ating Panginoon, paano niya nakita na mahalaga sa atin yung discipleship? At tayo po ay kabilang sa isang accountability group or hindi naman kaya, merong someone na accountable para po sa atin. Please open your Bible with me in Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Matthew chapter 9, beginning from verse 35 to 38, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. If you have your Bible, please open your Bible with me. If you have your app, buksan po natin. In Matthew chapter 9, verse 35 to 38, and Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues, and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowd, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Mateo, Kabanata 9, versikulo 35 hanggang 38. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon at doon nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito, hindi alam ang gagawin para mga tupang walang pastol. Tuloy po natin. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala, inulit lang pala. Magpadala ng mga mag-aani. Nag-double ayan. Okay, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, Father in heaven, we acknowledge your presence and your power right now. At nawa, Panginoon, sanctify this place with your Holy Spirit and your power, O God. Nang sa ganon, wala po ni isa, Panginoon, na magmumula, Panginoon, sa inyo pong lingkod, O God, ang makalampas po sa amin po mga pantaha. But rather, Lord Jesus, let your Holy Spirit move in our midst. At hayaan mo, Panginoon, na ito po ay siya pong malaya makagalaw sa aming puso, sa aming buhay. Nang sa ganon, O God, ay makita po namin ng buong kamalayan kung ano po ang nais mo mangyari po sa amin. Ipakita mo, Panginoon, ipaunawa mo sa amin yung kahalagahan ng discipleship and accountability po, Panginoon, para po sa bawat isa. Sapagkat we know, Lord Jesus, na ikaw po mismo, tinignan mo kung gaano ito kahalaga at nakita mo, Panginoon, na ito po ay makakatulong po sa amin bilang isang mananampalataya. Kaya naman, Lord, buksan mo ang aming mga paningin, buksan mo ang aming mga tenga, buksan mo ang aming mga puso nang sa ganon, ito po ay tumimo, O God, sa aming pong kaibituran at makita po namin ang iyong kalawalhatian sa aming pag-aaral. Lord, let your power and your spirit, Panginoon, ang siya pong manguna po sa amin. Do not allow us, Panginoon, na magkaroon po ng anumang distraction, Panginoon, sa paligid. Anuman, Panginoon, ng kalituhan, anuman, Panginoon, ng mga bagay na maaari pong umagaw ng aming atensyon, ay hindi po namin pinapahintulot sapagkat ang gawain ito ay gawain lamang ng Panginoong Jesus na makapangyarihan
At ang bawat isa, Panginoon, ay paghaharian mo lamang at ikaw lamang, Panginoon, ang siya pong dapat nakagagalaw, Panginoon, sa bawat isa. Kaya naman, Lord, sa oras pong ito, sa umagang ito, samahan mo ang inyong pong lingkod na umaamot lamang ng karunungan mula sa iyo. Makita po namin, Panginoon, ang iyong kalawalatian at mahayag lamang, Panginoon, ang iyong salita. Tanging salita mo lamang, Panginoon, at wala ng iba. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin ng paglapit at pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po, whenever tayo po ay gigising, ito po ay malaking pagpapala sa ating Panginoon. Kung tayo po ay may mga iniisip, may mga problema, alam niyo po, wala po yung problema na yan sa pagpapalang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. There's a lot of things na pwede mo ma-appreciate sa ginagawa ng Panginoon kaysa isipin ang problema mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, may problema ka ba, kapatid? Sabi mo sa kanya. Tingnan mo lang. Sabi mo sa kanya. So huwag mo nang isipin niya, kapatid, but rather isipin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Sige po, balik po tayo sa ating pag-aaral. Okay? Medyo nagkaroon lang po ng kalituhan sa PowerPoint natin. The book of Matthew is talk about the kingship of our Lord Jesus Christ, yung paghahari ng ating Panginoon. Kaya naman, kapag tayo po ay nag-aral regarding po sa book of Matthew, dito po makikita po natin yung authority ng ating Panginoon, katulad po ng ating pinag-aralan noong nakaraan. At dito po sa verse chapter 9, it talks about the continuation ng ministeryo ng Panginoon. Marami po siyang pinuntahan, marami siyang pinagaling, marami siyang pinakitang himala. Okay, sa samot-saring mga taong lumalapit sa Kanya. And they were so amazed sa ginagawa ng ating Panginoon. And to cut the story short, dumating nga yung punto na nakita ng ating Panginoon yung pangangailangan ng bawat taong sumusunod sa kanila. Nakita ng Diyos ang bawat tao na merong kanya-kanyang pangangailangan at ito po ay tinugon ng ating Panginoon. Pag-usapan po natin, the book of Matthew is nahati po sa 4. Number 1, announcement and arrival of the King, yung pagdating ng ating Panginoon. Okay? Pagdating ni Jesus, proclaiming and reception of the King, yung paghahari ng Panginoon, opposition and rejection of the King, nireject ang ating Panginoon, and lastly, resurrection and triumph of the King, yung katagumpayan ng ating Panginoon. Okay? At dito po, pag-usapan po natin, based sa binasa po natin kanina, ito po ay isang masasabi nating controversial verses. One of the most controversial verses. Sapagkat ang sabi po ng verses na ito, especially verse 37-38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Okay? It seems na nagkukulang ang ating Panginoon sa pagpapadala ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Okay? Nagigets ninyo? But in reality, it's a awakening call po para po sa atin. Hindi po nagkukulang ang Diyos. Sabihin po na sa ating mga katabi, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. But rather, ginigising tayo ng ating Panginoon na marami ang aanihin at maraming manggagawa, sadyang hindi lang gumagalaw ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Sino kaya yung mag-aani na yon? Sino kaya yung mga mag-aani na yon? Do we need someone? Do we need another apostles? Or do we need some prophets para mag-ani ng mga anihin ng mga tao na nangangailangan ng tulong? Sa totoo lang po, ang tinutukoy po ng ating Panginoon dito is magising ang mga mananampalataya at magpagamit tayo sa ating Panginoon. Tingin sa katabi. Maniniwala ka ba pag sinabi ko sa'yo na pwede kang gamitin ng Panginoon and He wants na magpagamit ka sa Kanya? Hello, are you with me? Kaya nga po, sa verse na binasa natin, ang sabi po doon, and Jesus went throughout the cities and villages, teaching in their synagogues. Normal po natin ginagawa ang pagtuturo. Normal po natin ginagawa ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Pero baka namimiss natin yung mga bagay na pinansin ng ating Panginoon. Especially, verse 36, ang sabi ron, when He saw the crowd, He had compassion for them. He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So nakita ng ating Panginoon yung kalagayan mismo ng mga mananampalataya. Same thing with us. Nakikita ng ating Panginoon ang ating kalagayan. Sabihin nga po natin, nakikita ng Diyos ang aking kalagayan. Okay? So that's why, pinakita ng ating Panginoon, okay, how did Jesus see the importance of discipleship? Kung sa tingin ng ating Panginoon mahalaga, dapat maging aware din tayo kung paano tinignan ng ating Panginoon yung kahalagahan nito. How did Jesus see the importance of discipleship? Kadalasan po kasi, listen to this very carefully. Mga kapatid, marami pong mananampalataya na pinagwawalang bahala ang kahalagahan na siya ay kabilang sa discipleship. Then the same time, okay,
siya mismo ay nagdi-disciple. Kadalasan nga, di ba, tingnan nyo itong mabuti. Pag niyaya mo yan sa labas, pag niyaya mo yan, tara mag-discipleship tayo, mag-fellowship tayo, kadalasan ang daming reason eh. Ikaw ba yan, kapatid? Hello? Without even knowing na meron pala itong impact sa ating pong buhay. Without even knowing na meron pala itong napakalaking tulong sa atin bilang isang mananampalataya. Ito po yung pag-uusapan po natin ngayon. Hindi lang tulong sa atin, but rather, paano ba tinignan ng ating Panginoon ang kahalagahan ng discipleship bilang pangangailangan nating mga mananampalataya. Okay? Kung ikaw to kapatid, listen very carefully. Number 1, ang sabi ron, verse 36, let's focus on this. In verse 36, ang sabi ron, when he saw the crowd, he had compassion for them. Listen to this. He had compassion for them. It is given, ang ating Panginoon na gumagawa ng miracles, signs and wonders, at bago yun, nagtuturo siya ng salita ng ating Panginoon at ang mga tao ay nakikinig sa Kanya. Pero this time, mas may nakita ang ating Panginoon na kakaiba na mas kailangan pagtuunan ng pansin ng ating Panginoon, same thing na ating mga mananampalataya. Nung nakita niya yung mga maraming taong kanyang tinuturuan, tingnan niyo ito mabuti, hindi ang mga disciples ha, nung nakita niya ang bawat taong nakikinig sa Kanya, okay, he had compassion for them. When we say compassion, ang ibig po sabihin yan, feels, yung kanya nararamdaman, nagkaroon siya ng simpatya or pity to be moved, okay? Or ibig sabihin, nagkaroon ng lungkot, pighati sapagkat nakita ng ating Panginoon ang kalagayan ng bawat nakikinig sa Kanya. Okay, number 1, through this, they'll know their love. Discipleship, kung paano nakita ng ating Panginoon. Through discipleship, makikita natin at mapaparamdam natin sa kanila na sila po ay mahalaga at sila po ay mahal natin. Mahal din ng Diyos. Alam niyo po, ito po ang realidad. Marami pong nabubuhay ngayon, hindi mananampalataya or minsan mananampalataya, hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Are you agree? Marami po ito. That's why, somehow, especially maraming kabataan ngayon, yung mga loner, parating malungkot. Why? Doon pa lang sa loob pa lang ng tahanan, hindi na napaparamdam ng kanyang magulang kasi laging pinapagalitan, laging pinagsasabihan, hindi naman kaya, hindi man lang ina-appreciate, etc. and so on and so forth. May mga pagkakataon, may mga tendency, or even us, nararamdaman natin, ano ba naman yan? Parang hindi naman ako mahal. Hello? Hello, are you with me mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? Ito po yung problema sa ating mananampalataya. Ang trabaho po natin ay hindi lang para magturo. Ang trabaho po natin ay iparamdam sa mga tao na nangangailangan, katulad ng ating Panginoon, tingnan natin na sila ay hindi lang dapat turuan, but rather, maparamdaman ng totoong pagmamahal. Through discipleship, through this, they'll know their love. Mahal natin sila, mahal mo sila. Mahal ba natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya? Mahal ba natin yung mga kaluluwang naliligaw? Are you with me? Why? At the end of the day, alam natin ng kanilang destinasyon. Alam natin ng kanilang buhay. Tingnan nyo itong mabuti. Ang sabi ng John chapter 15 verse 12, "These are my commandments, that you love one another as I have loved you." If you experience the love of the Lord, it is normal. Ikaw rin mismo, titibok ang iyong puso sa mga tao sa paligid mo. Hindi lang yung mga taong kamahal-mahal. Tama? It's so easy for us to love someone, especially kung siya ay kamahal-mahal. Tingin sa katabi, mukha bang kamahal-mahal yan? Tama? Tingnan nyo ito mabuti. Pag magulang mo, ang daling mahalin yan eh. Pag parating ang pinapagalitan, pag parating ang pinagsasabihan, pag parating ang inaaway, ay grabe. Parang ang hirap mahalin. Siyempre, kahit alam mo naman yung intention ay tama, ang hirap mahalin yan. Tama? Pero, tingnan mo, kapag close sa'yo, napakadaling mahalin. Especially pag nakita mo yung appearance. Di ba? Pag nakita mo yung mata talaga namang nagniningning, ang ganda-ganda, ang puti-puti, ang gwapo-gwapo, ang tikas-tikas, ay grabe, kamahal-mahal tong taong to. Are you with me? Pero what if hindi siya mukhang kamahal-mahal? Paano pag ginawan kanya ng hindi maganda? Paano parang pag ang ilap niya sa tao? Gagawin pa rin ba nating magmahal? Magiging concerned pa rin ba tayo sa kanya? Or hindi? Are you getting my point, mga kapatid? So, that's the important of discipleship. Kaya naman kapag sinabi po natin discipleship, wala po itong pinipili eh. Wala, pag when we say accountability, wala pong pinipili. Wala pong hindi pwedeng hindi kasama. Lahat pwede. Tingnan mo yung katabi mo.
Pwede ka, kapatid. Di ba? Pwede kang maging part of discipleship. Pwede ikaw mismo yung mag-discipleship. Pwede ikaw yung gumawa ng disciple. Sapagkat ang pag-disciple is pagtuturo ng mga bagay patungkol sa ating Panginoon. If you truly love the Lord, okay? If you experience the love of the Lord, ikaw mismo, ipaparamdam mo yung pag-ibig na naramdaman mo mula sa ating Panginoon. Through this, they'll know that they are loved. Napaka-importante po kung paano nakita ng ating Panginoon, kung paano nagkaroon ng compassion ng ating Panginoon sa mga tao sa paligid. Same thing with us, nagkaroon ng compassion sa atin ng ating Panginoon, nahabag sa atin ng ating Panginoon, at hindi lang to lungkot, okay? But rather, tumibok ang puso ng ating Panginoon, ay, kailangan nila ako. Kailangan ako ng taong ito. Itong mamang to na gulong-gulo, kailangan niya ako. Itong pamilyang ito, kailangan niya ako. Are you with me? Because most of the time, many people nowadays, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng ating Panginoon. And through discipleship, may explain natin na hindi po sila nag-iisa, but rather, meron nagmamahal sa kanila. Are you with me, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? If you truly experience the love na mula sa ating Panginoon, kapatid, this is my advice. Iparamdam mo rin sa iba na mahal sila ng Diyos. Pwede ba yun? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ba natin ito, mga kapatid? Kahit sa hindi natin kakilala, paparamdam natin na mahal natin sila. Kahit mismo sa nakabangga mo lang, nakasabay mo lang, di ba? Paramdam natin na mahal natin sila, mahal sila ng ating Panginoon. Kasi hindi natin alam yung kanilang sitwasyon, sa totoo lang eh. Sa dami ng problema ng Pilipinas, tayo mismo may sarili tayong problema. Dumadagdag pa yung problema natin sa mga pangangailangan natin, dumadagdag pa yung problema natin personal, etc. and so on and so forth. And somehow, feeling natin mag-isa lang tayo eh. Tama. That's why napakahalaga na meron tayong nakakasama, na meron tayong nakikita na someone na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig. In 1 Peter chapter 4 verse 8 to 10, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Yung pala yun. Di ba? Kahit pala daming ginawang kasalanan sa'yo, kung paano yung pag-ibig ng Panginoon na pinamdam sa atin, okay? Binubura nito, tinatakpan nito yung mga kasalanan na nagawa natin. Show hospitality to one another without grumbling. Alam mo yun, yung concern mo nagiging totoo sa iyong kapatid. Okay? Kadalasan po, ang concern lang po natin is kapag when someone may lumapit po sa atin, diba, at napagbigyan po natin in material things, in financial aspect, etc. and so on and so forth, kadalasan, doon lang po natin napapakita yung ating hospitality. But listen to this, ang dami pong kaparaanan para mapakita po natin ang ating pong hospitality as a Christian. Number 1, through prayers. Pangalawa, kung paano natin ipapakilala si Kristo na higit kaysa iba. Tama? Ang dami po nating nakikitang bagay eh. Pero nakakalimutan natin yung pinakamahalaga sa lahat. Kahapon nga po, ang ganda po na nangyari sa women's habang ako po yung nakikinig. And somehow, kahit magulo sa paligid, nakukuha pa rin yung atensyon nila habang sila po ay nag-aaral. Dapat doon, sapagkat doon, napag-usapan po doon na sobrang busy ng mga nanay without even thinking na pero palang mas dapat kabisihan. Hindi lang yung mga pangailangan natin, but rather, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, because everything will follow. The more na dumalalim tayo sa Panginoon, the more na mas nalalapit sa atin ang pagpapala mula sa Panginoon. Listen to this. We ask for blessing sa Panginoon, but we don't ask the blesser to be with us. Are you getting my point? Diba? Kapatid, mas maglong tayo doon sa blesser kaysa sa blessing. Huwag mong hanapin yung blessing, kapatid. Hanapin mo yung nagpapala. Hello? Hanapin mo yung nagpapala. Kasi pag nasa iyo yung nagpapala, hindi lang material blessings yung ma-experience mo. Hindi lang mga bagay na kailangan mo, but rather peace, kapayapaan. Alam nyo po, hindi ka makakabili ng kapayapaan. Ang tanong, payapa ka ba ngayon? Are you with me? Ano yung mga pangangailangan mo ngayon? And somehow, kapag minsan hindi mo naabot yan, minsan tinuturo natin sa iba eh. Eto kasi pinapabayaan ako. Tama. Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, minsan nagtuturo tayo eh. Alam niyo po, nature po ng tao yun. Eto kasing taong to eh. Dapat kasi ganito, dapat kasi ganyan eh. Kapatid, lahat po tayo may pangangailangan. Lahat po tayo nangangailangan ng pagmamahal. Lahat po tayo kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Tama?
Kapatid, hindi lang ikaw ang nangangailangan ng pag-ibig mo ng Panginoon. Kailangan din ng mga tao sa paligid. In 1 John chapter 4, verse 9 to 11, in this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world. Tingnan nyo ito mabuti. Ito po yung pinakitang pag-ibig ng ating Panginoon. Nung ako po yung nag-dig deeper sa verse na ito, alam niyo, especially nung nag-aaral pa lang po ako, grabe, naiyak ako sa verses na ito. Because it's explained kung gaano kalaki, kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Imagine that. Di ba? Yung kanyang kaisa-isang anak, pinagkatiwala sa'yo, pinagpalit niya si Jesus sa'yo. Can you imagine that? Ganun kakamahal ng Panginoon. Na ready siyang ipagkatiwala ang buhay ng Panginoon para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para ipakita kung gaano kanya kamahal. Tama? Same thing sa mga taong hindi po nakaka-experience ng love. Okay? At kapag narinig nila ito, hindi na sila malulungkot somehow. May experience nila, ay totoo pala, meron palang someone na nagmamahal sa akin. Hindi pala totoo na hindi ako mahal ng ganito, hindi pala ako mahal ng ganyan. It's happened na meron lang miscommunication, and somehow if they understand the love of God, they will be at peace. Alam niyo po sa paligid ngayon, especially sa issue po na nangyayari sa Pilipinas, sumasakit yung ulo ko whenever nanonood po ako ng balita eh. Tama? Ano bang issue ngayon, di ba? Familiar kayo sa flood control, corruption? Imagine that. Kung pwede ka na makapasok sa TV, hugutin mo yung mga taong kurakot na yun, gagawin mo eh. Why? Ang dami pong naghihirap ngayon sa paligid. Ang dami pong namatay dahil sa baha. Tapos sila ganun-ganun lang. Marami pong nalulungkot dahil po sa nangyari po sa paligid po natin. Okay? And somehow, we are Christians. Parang kadalasan, parang nonchalant tayo eh. Tama? Are you getting my point? Minsan wala tayong concern sa paligid eh. Ang importante, ang gusto lang natin, masolve mo kung ano yung dapat mong gawin sa buhay mo. Okay? And remember, as a Christian, meron po tayong panawagan sa ating Panginoon na dapat hindi lang tayo nakakaramdam ng love ni Jesus, but rather maramdaman din ng mga tao sa paligid. Imagine that. Kung yung mga politiko na yun na magnanakaw, they experience the love of God, so tingin nyo gagawin nila yon? They also need the love of God. Same thing with us. Are you with me? Maybe right now, yung mahal mo sa buhay, hindi pa na-experience yung love ni Lord. Maybe right now, meron kang anak, hindi pa na-experience yung love ng Panginoon. And they need to experience the love of God. Hindi lang ng love natin. At tingnan nyo itong mabuti. Ang dali pong iparamdam ng love po natin eh. Pero tingnan nyo itong mabuti. Meron po tayong kanya-kanyang expectation. Are you with me? For example, si Leia. Iba yung expectation niya when it comes na maparamdam niya yung love. Ano ba expectation mo, Leia, sa love? Dami, no? Sample, ang gusto ni Leia para ma-experience, sample lang to, para maramdaman niyang mahal siya ni Pastor, bibigyan siya ng iPhone Air. Pastor, love na love mo talaga ako, di ba? Ganyan yung, sana, ganda nga yun, iPhone Air. Sana all, iPhone Air. Pag nabigyan mo ng iPhone Air, feel mo love na love ka. Eh, hindi kaya ni Pastor yung iPhone Air. Kaya lang ni Pastor, walkie-talkie eh. Yun lang, tingnan niyo ito mabuti ha. Binigay ko kay Leia. Dahil sobrang mahal ko si Leia, bilang siya yung gumagawa sa atin, marami. Lei, ito yung bunga ng aking pag-ibig sa'yo. Yeah? Dahil may expectation si Leia, hindi niya nagustuhan. Are you with me? Hindi niya nagustuhan. So, ibig sabihin, yung pag-ibig na napapakita natin, depende yan sa expectation na hinahanap natin. Kadalasan, kaya nga ito yung dahilan kung bakit nag-aaway kadalasan ng mag-asawa eh. Oh, hello. Tingnan nyo, naiintindihan nyo? Iba po ang expectation ng lalaki, iba po ang expectation ng babae. Ang sabi po ng mga expert, ng expectation po ng mga babae, more on masabihan, mapakita sa kanila, maparamdam sa kanila. Yung mga lalaki po, hindi eh. For us to feel that na kami po ay mahal, ang gusto po ng lalaki ay respeto. Tama, mga lalaki. Tama, no? Tama? Hindi mo kailangan ng ano. Kaya, yung babae gusto niya, tingnan nyo to ha, correct me if I'm wrong ha, yung mga girls gusto niya sinasabi, mahal, I love you. Ang ganda-ganda mo, kahit wala ka maligo. Di ba? Ang bango-bango mo. Di ba? Yan yung gusto nila eh. Di ba? Pero magkaiba ng expectation. And somehow, if you don't meet the expectation, mag-aaway. Are you with me? Hello, nandiyan pa po ba kayo?
Okay? Pero yung expectation ng ating binibigay ng ating Panginoon, okay? Pinupuno niya yung ating expectation, nagkakaroon po tayo ng satisfaction if we allow them to experience the love of God. Okay? Are you with me? Hello, nandiyan po ba kayo? Kapag po love ni Jesus yung naparamdam po natin, nawawala po yung expectation eh. Napupuno po ng satisfaction. Kaya tingnan nyo itong mabuti. Yung mga mananampalatayang totoong na-experience yung love ni Lord, wala nang hinahanap yan kundi si Lord lang. Hello? Pero kung di mo pa talaga nakikilala ang Panginoon, talaga namang hindi mo pa na-experience yung love ng Panginoon, ang dami nating hinahanap, parang kulang ka ng ganito, kulang ka ng ganyan, wala ako nito, wala ako na yan, di ba? Gulo-gulo ng buhay. Hindi mapakali, parang kailangan punong-puno siya ng ganito, punong-puno ng ganyan, para masabing satisfied siya sa kanyang buhay. Hello? May pagkain naman, naghahanap pa ng ibang pagkain. Tama? May natutulugan naman, naghahanap pa ng mas komportabling tutulugan. Parang ganun. Okay? But listen to this. Kapag na-allow natin na ma-experience nila yung love ng ating Panginoon, satisfaction will follow. Without the Lord Jesus Christ, wala pong satisfaction sa buhay. Tingnan po natin mabuti. I-discern natin yung ating mga sarili. Ano ang hinahanap mo ngayon, kapatid? Anong kailangan mo ngayon? Baby, hindi yan yung kailangan mo. Ang kailangan talaga natin, si Jesus. Amen po ba dyan, mga kapatid? Pwede bang palakpakan natin ng ating Panginoon? So remember, kung paano nakita ng ating Panginoon yung kahalagaan ng discipleship and accountability. Through this, they know that they are loved. Napapa-experience natin yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, because they were harassed. Ayaw mapindot. They were harassed and helpless. They were harassed and helpless. Alam naman natin, okay, kung ano yung na-experience ng mga Hudyo, especially sa panahon ng Book of Matthew, nung sinulat ito. Hindi lang po sila basta ginugulangan ng government nila, kasi alam naman natin, ang sumulat po ng Matthew ay isang tax collector. And same thing happened sa mga mananampalataya. Abuse sila kasi yung tax na binabayaran nila, doble pa sa dapat na binibigay nila. So ibig sabihin, wala silang nagiging pakinabang doon sa bagay na yon. Harass sila and helpless. Wala man lang silang mahinga ng tulong. Kapag merong nagreklamo sa kanila, mas lalo silang ginigiit. Yun po yung nakikita ng ating Panginoon. That's why, maraming mga mananampalataya that time na nakikinig sa ating Panginoon, focus sila sa ating Panginoon. Kasi alam nila, may dumating na Messiah, may dumating na kakaiba, may dumating na parang malaking impact sa aking buhay. At nakita ito ng ating Panginoon. Nakita ng ating Panginoon ang sitwasyon ng bawat mananampalataya at that time. So through this, they know they have a lifeline. Okay? Pangalawa, sa pamamagitan ng discipleship, mapaparamdam natin sa bawat isa na meron silang lifeline. Okay? Lifeline or someone to listen. Lifeline to lean on. Meron silang masasandalan. Hindi sila nag-iisa. Okay? Make them feel they are not alone. Ito pala yun. Alam niyo po, ang hirap ng pakiramdam na and somehow, it is given, kahit po tayo mananampalataya, totoo po ito kahit tayo mananampalataya, hindi sa lahat ng pagkakataon, mararamdaman mo may kasama ka. May mga pagkakataon, kahit may kasama ka, feeling mo mag-isa ka. Hello? Tama. Bisan kasi yung utak natin mapaglaro yan Kahit meron ka namang katuwang, feeling mo mag-isa ka. Tama? Kahit meron kang partner, sa mag-asawa ka, may partner ka na, feeling mo mag-isa ka. And it's normal. Sabi mo sa katabi mo, normal yan. Kasi po yan po yung pandaraya ng kaaway sa atin. Kaya naman marami pong tao sa panahon ngayon, napupuno ng stress, nadidepress. Sapagkat unang-unang problema niya, pakiramdam niya, mag-isa lang siya. Ang hirap sumaya pag mag-isa, tama? Meron ba ritong masaya pag mag-isa? Meron, amen? Kakaiba ka, brad. Wala pong taong masayang mag-isa. Tama? Hindi ka normal pag masaya ka mag-isa. Hello? Why? Listen to this. Paano ba tayo nilikha ng ating Panginoon? Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 18. Ang pagkakalikha ng tao sa Panginoon din ng Panginoon. Then the Lord God said, it is not good to man should be alone. It is not good to the man. Hindi mainam, hindi mabuti sa isang tao na mamuhay mag-isa. Dapat may kasama. Hello? And pansinin niyo itong mabuti. Sa mga panahon na tayo mahina, yan yung mga panahon na feeling mo at saka may mga panahon na mag-isa ka lang. Kaya tayo bumabagsak kasi mag-isa ka, wala kang kasama. Hello, nandiyan pa po ba kayo?
Ang sabi ng Ecclesiastes, tingnan nyo to, two are better than one because they have good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm? And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. The more na tayo po ay mag-isa, the more na tayo po ay mahina eh. The more na tayo po ay may nakakasama, nagiging katuwang, mas lalo po tayo lumalakas. Hello? Ito po yung kahalagahan po ng discipleship. Okay? Hindi lang para maramdaman mo na meron nagtuturo sa'yo, but rather, para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, meron kang lifeline. Have you experienced na meron kang lifeline? Ang sarap po ng ma-experience na meron kang lifeline, meron kang backbone. Okay, alam niyo po, pinakamasarap ma-experience na meron kang backbone, na alam mo, kahit kapag hirap na hirap ka na, meron kang backup. Tama? Meron kang backup eh, hindi ka matatakot eh. Pero pag mag-isa ka lang, nandiyan yung takot eh. Yes, kasama mo ang ating Panginoon, pero iba pa rin kapag alam mo na meron nandiyan lang. Kapag meron kang problema, meron kang masasabihan. Tama? Marami pong mananampalataya, kahit Christian yan, walang masabihan. Why? Pag sinabi nila, ang kadalasang sinasabi nila, sinasabi rin sa iba. At ginagamit pa ng magic word, sa atin lang yan ha. Tama? Ay, brother, may sabihin ako si pastor, malungkot po ako eh. Sa atin lang to ha. Diba? Eh yung sinabihan naman, kapatid, alam mo ba, sister, si ganito, sa atin lang to, basta secret lang natin ha. Wala na, nakarating na sa iba yung kwento. Kaya naman, marami mong Kristiyano, hirap na magtiwala. But listen to this. Hindi ibig sabihin, hindi natin need ng someone. Kailangan natin ng someone to lean on. Hello? Kailangan natin yun eh. Mahina tayo pag mag-isa tayo eh. Are you getting my point, mga kapatid? Kaya naman yung church, nandito po yung church. Hindi po para para ipakitang malakas tayo lahat. Alam niyo po, ang church po, grupo po ito ng mga tao mahihina eh. Pero pag pinagsama-sama, nakita nila yung lakas ng Panginoon na nagbumula sa Diyos eh. Amen? Hindi tayo mayaman. Pero pag sama-sama tayo, pag tulong-tulong tayo, nagagawa natin yung mga bagay na imposibleng gawin mag-isa. Are you with me, mga kapatid? Kaya naman, napakahalaga na meron po tayo nakakatuwang. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ko ng katuwang. Kailangan ko ng katuwang, okay? Huwag ka magsulo, kapatid. Mahirap magsulo. Di ba? Mahirap magsulo, especially sa pananampalataya. Wala bang lumalago mag-isa? As a Christian, never in my life, never in the history ng aking buhay nakakita ako lumago mag-isa. Walang ganun. Lahat po lumalago kasi po may someone na tumutulong sa kanya. Kaya nga iron sharpens iron. Nagpapasahan ng tulong, nagpapasahan ng mga wisdom mula sa ating Panginoon, nagtutulungan, nagbabalikatan, at sa the moment na ikaw ay malungkot, nandiyan dadamayan ka para maparamdam mo na hindi ka nag-iisa, may karamay ka sa lungkot. Are you with me? Kaya po yung discipleship, it is more than a lesson eh. Listen to this. Baliin na po natin yung yung lumang practice ng discipleship na nakabase sa by the book, diba? Tama? Pag natapos mo yung by the book, tapos ka na, hindi po ganun. Ang discipleship po, sa long-term process po ito. Hanggat nabubuhay po tayo, kailangan po natin ito. Kung paano tinuturo ng ating Panginoon ang kahalagahan nito, kung paano nakita ng Panginoon ang pangangailangan natin ng discipleship, ito po ay panghabang buhay. Habang nabubuhay ka, kapatid, kailangan mo ng someone na maka-accompany mo, makakatuwang mo. Listen to this. Makakatuwang, makakatulong. Ha? Hindi makararagdag ng bigat. Amen? Tingnan nyo ito mabuti. Sabi ng Galatians, bears one another's burden and fulfill the law of Christ. Okay? May bigat ka? Tama? May bigat si pastor? May bigat yung katabi mo? E di, magtulungan tayo, angatin natin yung bigat na yan. Tama? Huwag mong buhatin mag-isa. Tama? Are you with me? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Huwag mong buhatin mag-isa yung lungkot mo, yung bigat mo, yung problema mo. Huwag mong problemahin mag-isa. Amen. Tingnan nyo ito mabuti. Mas problema mo yan pag mag-isa ka eh. Mas iniisip mo yan pag mag-isa ka eh. Tama? Doon nga sa pinapanood namin eh. Ang galing ng ginagawa nila, nakaka-amaze. Kasi Christian family sila.
Sabi nga ni Mrs. Ang haba lang ng mga vlogs nila, pinapanood namin sila. Kung pinapanood nyo rin, yung sila Gio Ong, familiar kayo? Grabe yung lifestyle nila. Talaga namang kadalasan nasa labas sila. And somehow wala ka marinig sa vlog nila na nagsasalita ng Paul. Kasi they live in accordance kung paano sila tinawag ng Panginoon. They are Christian. Family sila ng Kristiyano. And nakakatuwa. And somehow nangyari sa kanila, nagkaroon sila ng problema na nabalahaw yung kanilang four wheels. Ang hirap nun, tinuloy nila sa dalawang tabla lang na kahoy, tapos bangil na parehas, nabalahaw sila. Buti lang may mga gadgets sila. Pero yung mga gadgets nila, hindi makakatulong pag mag-isa ka lang. Siyempre, kailangan na kailangan din magdadrive sa isang sasakyan. And somehow, tuwa sila, kahit basang-basa sila, umuulan, bumabagyo, baha. Dahil po sa tulong ng isa't isa, napagtagumpayan nila. Naiahon nila yung sasakyan nila doon. Imagine mo yon, sabi ko nga kay Mrs. Nako, mahirap nun ha. Sana wag mo sana mangyari sa akin yun. Bumabiyahe tayo malayo, tapos nasiraan tayo, patay tayo dyan. Naalala ko kasi dati, pag nag-drive kami ng owner, pag nasirahan, isang tawagin ko na si Junior Junior, sira dito sa Punturin, pumunta agad si Junior, gagawin paano pag mag-isa lang ako, payari ako nun. Kwento ko lang ng konti. Monday, kasama ko si Kevin, tsaka si Klang-Klang. Nagpa-PMS kami. Tapos doon sa parking namin, nabalahura yung sasakyan. Kaka-PMS lang, kaka-arwash lang, nabalahura. Angat na angat yung putik. Yung gulong lubog talaga, buong kalahati ng gulong. Ayaw talaga umandar. Kamot talaga ako. Hingi ako ng backup. Pinapunta ko si Papa, pinapunta ko si Kuya. Wala rin kami magagawa Nagtawanan na lang kami doon. Until hanggang natapos ang ilang minuto, may dumating na nakamotor. Bigla siyang nagulat kami. Pag-park ng motor, pinark agad. Parang superhero, pag-park na gano'n. Bis agad. Ubad agad ang damit, biglang hukay agad. Kasi yung mama na yon, napulot namin yung pitaka niya. Tapos, sinulit namin kinabukasan. May lamang pera, may lamang lisensya. Tapos nakita niya kami na balahura. Nung humiram agad siya ng Crocodile Jack. Siyempre si Kevin, bawal madumihan yan kami, nakabisi kami lahat Dapa siya, hukay siya. Grabe ginak niya. Di ba? Then, Pastor, sige po Pastor, atras niyo po. Habang nakatayo, inatras namin. Praise God, nakaalis kami. Ha? And sabi nung may-ari ng parking, Pastor, quits na kayo. Kasi nabalik niyo yung yung pitaka niya Di ba? Tinulungan siya, tawa-tawa lang kami. Sabi, ang sarap kapag mayroong kang katulong Imagine mo mag-isa ka lang, paano mo, tingnan nyo mabuti, kadalasan yung diskarte natin sa buhay, kapos yan kailangan natin ng tulong ng iba Okay? Meron akong alam na diskarte, pero hindi ibig sabihin mag-work noon sa pangangailangan mo. Meron kang diskarte na somehow mag-work sa pangangailangan ko. Same thing sa mga katabi natin. May mga skills yan na very effective. At wala tayo nun. Hello? Hindi lahat ng skills meron ka. Okay? Meron din yung katabi mo. Magkakaiba po tayo ng skills. Magkakaiba po tayo ng giftings. At hindi lahat magagawa natin. Are you with me? That's why we need one another. Kailangan mo ng makakasama. Tapikin mo nga katabi mo, sabi mo sa kanya, kailangan mo ng makakasama. Sabi nga natin dito, knowing you're not alone is a great comfort. It gives hope to keep moving forward. Tama? Pag naramdaman mong hindi ka mag-isa, mas nagkakaroon ka ng pag-asa ng dahilan para magpatuloy Ha? Totoo po ito. Pag naramdaman mong hindi ka mag-isa, mas lalo ka magpapatuloy sa buhay Pero pag alam mo mag-isa ka lang, ang dami naglalaro sa utak mo yan, ayoko na. Hanggang dito na lang ako. Ayoko na, hindi na ako magpapatuloy. Pero pag alam mo may kasama ka, kahit mahirap ilalaban mo, tama? Hello, nandiyan po ba kayo? Laban lang mga kapatid. Tandaan po natin, hindi po tayo mag-isa. At hanapin natin yung makakatuwang natin, yung mga makakatulong sa atin. Knowing you're not alone is it's a great comfort. It gives hope to keep moving forward. So listen to this. Number 1, through this, they'll know they are loved. Number 2, through this, they'll know they have a lifeline. Then lastly, ang sabi po doon, like sheep without a shepherd. Like sheep without a shepherd. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless. Like sheep without a shepherd. Okay? When we say like a sheep without a shepherd, alam naman natin ito na marami sa mga Hudyo, ang trabaho is mag-alaga ng tupa, magpastol. Tama? And somehow, kapag ginamit ng ating Panginoon yung tupa,
He's pertaining for person or someone na buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay ba yan? Okay? Pag ginagamit ng Panginoon yung tupa, He's pertaining for souls. Ang sabi ng Panginoon, para siyang tupa na walang pastol. Para daw tayong mga tupa na walang nangangalaga. Okay, yun pala yun. Kapag hindi ka pasok sa discipleship, kapag hindi ka pasok sa accountability group, ibig sabihin, malungkot ang buhay mo kasi walang nag-aalaga sa'yo. So, ibig sabihin, through this, they'll look after, na merong someone na nakatingin sa kanya. Okay? Kapag tayo po ay nasa discipleship, merong someone na nakatingin sa'yo, binabantayan tayo eh. Hindi para scrutinize yung mga galaw po natin. Alam niyo po, ito po ang problema sa discipleship. Akala po natin, kapag po may nag-disciple po sa atin, kapag meron po nag-lead po sa atin, pinapaiksi po nun yung ating paggalaw. Hindi po ganun. Kasi na-experience ko rin, ano ba naman yan? Nakakasakal naman. Pero hindi po. Hindi po ganun yun. But rather, pinapangalagaan lang tayo, tinitignan tayo, nang sa ganun, yung mga galaw natin, yung mga desisyon natin, may tama natin. Ibig sabihin, may tumitingin sa atin, sa kanila, may nangangalaga sa atin o sa kanila. Yung pala yun. Kapag po tayo ay nasa isang discipleship or accountability group, tandaan natin to mas protektado po tayo. Why? Every person is always has a blind side. Tama? Gets natin? Marami po tayong blind spot na hindi mo nakikita. Marami tayong pag-uugali na hindi maganda, na kala mo normal lang. Marami tayong kilos na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, pero akala mo, goods lang yun. Okay? And somehow, you need someone to look after you, nang sa ganon, may magpaalala sa atin, kapatid, medyo mukhang hindi yata maganda yung pagsalita mo Mukhang hindi yata siya nagpapakita ng respeto. Yun po yun. Okay? So that's why we need someone na magtitingin po sa atin. Hindi para pitirahan po tayo, hindi po para pahirapan po tayo, but look after. Bantayan po ang ating mga kilos, tulungan po tayong maisiayos ang ating pong buhay. Alam mo nang bawal yung ganito, di ba? At wala magpapaalala sa'yo, pagpapatuloy mo lang yan. Tama. Kapag meron kang bisyo, at alam mo na bawal yan, kapag walang nagpapaalala sa'yo, tutuloy mo pa rin yan eh. Tama. Pero pag may nagpapaalala sa'yo, minsan naiinis tayo eh. That's normal eh. Kasi tinutuwid tayo ng Panginoon, tinutuwid tayo ng someone, at kapag meron po nagtutuwid sa atin, it's a sign na mahal ka ng tao na yon. Tingnan nyo ito mabuti. Kapag totoong love, hindi po parati yung in accordance sa gusto mong maramdaman. Ang discipleship po, hindi ganon. Kung talagang mahal po natin ng isa't isa, i-correct mo yan. Tama? Kung totoong love yung tumitibok sa puso mo, itatama mo yung ginagawa niya. Why? Alam mo na yung bagay na pinagpapatuloy niyang gawin ay ikapapahamak niya. At wala pong nagpapakita ng pagmamahal na hindi po nagtutuwid sa kanya mahal sa buhay. Wala pong ganun. Hello? Kapag ganun yung ginagawa, hinahayaan ka lang, di ka mahal nun. Okay lang magkasala, okay lang ganito, okay lang ganyan. Walang pagmamahal nun, walang correction. Remember, yung love ng Panginoon, hindi lang siya parating comforting. Sabi nga ng Hebrews, may pagpapalo rin ng Diyos eh. Kasama yun sa pag-ibig ng ating Panginoon. Wala pong natutuwa pag tayo pinapalo ng Panginoon. Tama? Meron bang natutuwa dito pag pinalo siya? Wala. But still, pag pinalo ka ng ating Panginoon, after nun, masasaktan ka ng maiksi, pero susunod, pagkatapos nun, magiging maligaya ka na. Magiging masaya ka. Why? Alam mo may pagtatama ang ating Panginoon. In Romans chapter 6 verse 18, and having been set free from sin, have become slave of righteousness. In Galatians chapter 5 verse 1, for freedom, okay? Christ has set us free. Stand for therefore and do not submit against a yoke of slavery. In 1 Peter chapter 2 verse 16, live as people who are free. Okay? Not using your freedom as a cover up for evil, but living as servant of God. Okay? Sabi ko nga sa inyo, marami tayong blind spot eh. Okay? Minsan akala mo, tama, pero hindi na pala. Hello? One time naturo ko to eh. Yung tama tsaka mali. Yung bad tsaka evil. Minsan, kadalasan, very thin lang yung pagkakaiba niya. Okay? Very thin lang.
Sobrang nipis na ng pagkakaiba. Kaya kadalasan, yung mali na pagkakamalan natin yung tama. At paano mo maitatama yun? Okay? Kung mag-isa ka lang, kailangan mo ng someone na titingin sa'yo. Sabi ko nga kanina, hindi lahat nakikita natin eh. Marami tayong blind side. Marami tayong blind spot. Okay? At huwag ka ma-open kapag meron kang blind spot. That's normal. Ako nga marami akong blind spot eh. Marami akong blind side eh. Tama? Maniwala kayo. Ang dami kong blind spot and kadalasan tinutuwid lang ako ni Macy's. Minsan naiinis ako. That's normal. Totoo, naiinis ako minsan. Pero minsan pag tinatry kong ikalma, tulong naman pala sa akin. Kasi hindi mo naman ikakasira yun eh. Para yun sa ikakaayos mo eh. Ha? Yung pronunciation, grabe. Hirap na hirap ako dyan before. Until now naman, hirap na hirap. Especially pag hinihingal ako. Hirap ako sa pronunciation. Pero kailangan mo lang palang practicein talaga. Kailangan mo makinig ng mga English na pronunciation. Basahin mo aloud. Nasa ganun matuto tayo. Pero pag ayaw mo tinatama ka, tingnan nyo ito mabuti. Pag na-open tayo, na-correct tayo one time, kadalasan iniiwasan mo rin nagko-correct sa'yo. Pag na-open tayo, ayaw natin na kino-correct tayo eh. Ayaw natin ang tinutuwid tayo. But those people na nagpapatama, mas naaayos ang buhay. Amen? Yung mga tao nagpapatama, mas tumatama ang buhay. Yung mga ayaw magpatama, may mga tama yan. Okay? Sige po. Samahan niyo po ako manalangin sa Panginoon. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon. Remember 3 things. Number 1, kung paano nakita ng ating Panginoon ang kahalagaan ng discipleship. Through this, they'll know that they are loved. Number 2, through this, they know that they have a lifeline. Napaka-importante ito. Merong someone to lean on. And lastly, through this, they'll know they look after. Merong tumitingin sa kanila, sa atin. Importante po ito mga kapatid. Kaya naman, kung ikaw kapatid ay wala pang nag-handle sa'yo, wala pang nagko-correct sa'yo, or di naman kaya wala ka pang hinahawakang someone, tingnan natin kung paano nakita ng Panginoon ang kahalagahan nito. Okay? Huwag tayong mahiyang mag-approach. Huwag po tayong mahiyang lumapit sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. Kailangan ko po na mag-lead po sa akin. Kasi po hindi ko po alam kung paano po patatakbuhin na maayos ang aking pamilya. Hindi naman perfecto yung pastor mo, but listen to this. Through the Word of God, pwede niyong pagtulungan na may ayos. Pastor, hindi ko po alam paano po itatama yung aking po mga anak eh. Alam niyo kapatid, you need someone. You need someone. You need a lifeline. Okay? Kasi baka mamaya, akala natin tama pa yung ginagawa natin. Pero mali na pala. Hello? Pastor, masyado na po akong busy na sa mga ganitong bagay eh. Baka pwedeng tulungan niyo po ako, ma-refocus po ako sa Panginoon. Huwag ka mahiya kapatid. Or baka yung meron po kayong kakilala na pwede mong tumulong po sa akin. Lapit tayo kapatid. At ito po ay karangalan po sa Diyos na tayo po ay makapagtulungan. Amen? Let's bow our head. Let's pray to our God. Lord Jesus, we thank you, O God, sapagkat we know na sa tulong mo, O Diyos, ay merong pagkilos. Sa tulong mo, Panginoon, meron pong pagkaunawa po sa na nakukuha kami. Especially, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Because you allow us, Panginoon, na makita ang kahalagahan ng accountability and discipleship sa kaparaan ng kung paano mo ito nakita at pinahalagahan. Salamat, Panginoon, and we ask for your help. Natulungan mo kami, Panginoon. Kung kami po ay wala pa pong accountability group, tulungan mo kami, Panginoon, na mapabilang sa isang accountability group. Or kung kami po ay capable na to handle a small group, turuan mo kami, Panginoon, na kami po mismo makapag-lead. And help us understand yung value po nito, Panginoon. That through this, mapaparamdam po namin yung pag-ibig na nagmumula sa iyo. Through this, Lord Jesus, pwede po kami makapagbigay ng lifeline. In a sense, Lord Jesus, na hindi po namin kadalasan nagagawa.
And somehow, Lord, alam po namin na ang laking impact po nito, Panginoon, pag nagawa po namin ito. Through this, they'll know na meron po nakatingin po sa kanila. Handa po silang alagaan, bantayan, tulungan, itama, Panginoon, sa mga desisyon. And somehow, Lord, sa mga lakad po namin, na hindi na po umaayon sa kalooban mo. Lord, nakikita mo ang saloobin ng puso ng bawat isang narito ngayon, O God. Samahan mo ang bawat isa. At sa pamamagitan ng pag-ibig mo, Panginoon, makita po namin na ikaw na makapangyarihan Diyos ang nagbibigay po sa amin ng tamang landas upang kami ay mapabuti, Panginoon. Through discipleship, Panginoon, nakita mo ang aming pangangailangan. And through discipleship, we know, Lord Jesus, and we understand na kami po ay lumalago sa pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ikaw lamang ang matangal, madakila, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Jesus. Yan. Pwede po ba ulit tayong tumayo lahat? And sa napakinggan po nating mensahe, ay nawa po ay makapagbigay ng mas higit na encouragement sa atin na tayo po ay mga pinalaya ng Panginoon and yung buhay po natin ay ipagamit natin sa Panginoon. And minsan pa po kapag inawit natin na sinabi na malaya na, pwede mo bang sabay-sabay tayong sumigaw? Practicein natin, ha? Malaya na. Asan na yung mga backup? Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey, hey! Malaya na, hey, hey! Sige po, let's clap our hands. Buong puso, walang alinlangan, buhay inalay niya, siya'y si Jesus, tagapagligtas ng buong mundo, ang tanging daan, siya'y si Jesus. Tayo'y matagumpay. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko, kami napapasayaw sa kalayaan mo. Malaya na kahihiyan at kasalanan mo, pinawi ng lahat ng liwanag mo, magpakailanman ang puso't pagtingin tutuon sa'yo, sa'yo lamang. Tayo'y matagumpay nang dahil sa Kanya. Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko, kami napapasaya. Ito na po, sa kalayaan
ka sa akin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa akin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Buhay ka sa akin at nagahari. Oh, 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 oh. Ngayon ako'y malaya, sa'yo'y malaya. Oh, 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 oh. Jesus, buhay ka sa akin. Sabay-sabay! Jesus, ika'y buhay sa aming lahat. Wala nang hihigit sa lakas ng pag-ibig. Jesus, katotohanan at buhay ko. Kami napapasaya sa kalayaan mo. Malaya na hey, hey. Malaya na hey, hey. Malaya na hey, hey. Malaya na. Pawit ang mga pinalaya. Malaya na hey, hey. Malaya na hey, hey. For the last time. Malaya na hey, hey. Malaya na hey, hey. Ako'y malaya. Amen. And God bless po sa ating lahat. Mamaya po meron po tayong discipleship lesson at 1 p.m. God bless po. Pwede po tayo magkamustahan.